Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe. Kabanata 51 Patayin ang kanyang buong pamilya. Master Akon, bakit mo siya binabayaran ng buwis? Sa totoo lang, partikular na nadismaya si Chen Mo kay Jingzi sa sandaling ito. Ayoko rin ibigay, pero anong magagawa ko? Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay, ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahan. Bakit mo sinasabing walang paraan? Ayon sa batas na itinakda ng banal na espiritu, ang lahat ng mga mangangalakal na nagbabayad ng buwis sa komersyo ay dapat na nasa negosyo ng higit sa 3 taon, at ang halaga ng buwis ay 23% ng turnover. Kakabukas mo lang ng iyong negosyo sa loob ng 2 araw at hindi ka dapat magbayad ng 1 sentimo. Napangiti ng mapait si Jingzi matapos siyang pag-alitan ni Chen Mo. Paanong hindi ko malalaman ang sinabi ni Kuya Chen? Hindi raw lumalaban ang mga tao sa mga opisyal. Kahit alam nating sadyang kumikita sila, ano ang magagawa nating mga ordinaryong mangangalakal? Gumastos lang tayo ng pera para makabili ng kapayapaan. Si Jingzi ay mukhang walang magawa. Talagang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Chen Mo. Lumambot din ng gusto ang kanyang tono, bagaman ito ay totoo, si Master ay nagpapasaya sa kanila ng gusto, kaya hindi ka natatakot na sila ay maging mas laganap. Sa tingin ko ay wala silang pangalan at walang legal na suporta. Malamang itong mga pulis na ito ang gumagawa nito ng pribado, at sumusunod ang gobyerno ay hindi interesado dito. Kaya mas mabuting idmanda silang dalawa sa korte. Umiling pa rin si Jingzi matapos itong marinig, hindi pa nakikita ni Brother Chen ang misteryo. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Oh, ano ang misteryo? Naguguluhang tanong ni Chen Mo. Kaya sinabi sa kanya ni Jingzi sa unang pagkakataon na pumunta siya sa tindahan ng pakwan at ang alitan nila ni Lintong. Ayon sa sinabi mo, pinahiya mo si Lintong, kaya pumunta siya kay Lin Wenyao para magsampa ng reklamo laban sa iyo. Bukod dito, nagbenta si Qingliang Yixia ng mga popsicle at inalis ang negosyo ng kanilang tindahan ng pakwan, kaya ang mga pag-aresto sa pagkakataong ito ay mula kay Lin Wenyao. Para maghiganti sa iyo. Tanong ni Chen Mo matapos itong marinig. Dapat lang. Tumango si Jingzi, ang ama ni Lin Wenyao ay ang magulang na opisyal ng Yongzhou City. Ano ang mga pagkakataong manalo kung pupunta tayo sa anak ko para kasuhan ang anak natin? Sa huli, natatakot ako na mawala ang asawa ko at mawala ang hukbo. Chen Moran. Hindi niya talaga inaasahan ang komplikadong koneksyon nito. Ang taong kailangang harapin si Jingzi ay ang batang may-ari ng tindahan ng pakwan, at siya rin ang prefect ng Yongzhou City. Ang mga opisyal at negosyante ay nakikipagsabuatan sa isa't isa. Ano ang dapat niyang gawin? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi pa rin kumbinsido si Chen Mo, kung wala kang magagawa sa kanya sa Yongzhou City, pumunta sa Jingzhou para idmanda siya. Hindi ako naniniwala na ang isang maliit na prefect na tulad niya ay maaaring magkaroon ng pambihirang kakayahan. Mapait na ngumiti si Jingzi at umiling, ang kabaitan ni Kuya Chen ay pinahahalagahan. Ngunit hindi na kailangan. Dahil minsan na silang nangolekta ng buwis, natatakot ako na hindi na sila makabalik kaagad. Malapit nang matapos ang panahon ng tag-araw, at lumalamig ang panahon. Natatakot ako na hindi ko na kayang gawin ang negosyo ng popsicle ng matagal, kaya plano kong kumita ng mas maraming pera sa panahong ito, at plano kong kumita ng mas maraming pera sa panahong ito. Pababa, isasara sila at wala silang mahahanap kahit na gusto nilang kunin. Tumango si Chen Mo, walang ibang paraan. Batang pinuno ng nayon. Umalis ang mga pulis, at isinara ni Qingliang Yixia ang mga pinto nito. Pumasok din ang mga hanhan mula sa likod bahay, puno ng galit ang mga mukha nila. Hindi nasiyahan si Fatball at pinagsabihan ang kanyang nakababatang kapatid na si Dalian, ano ang ibig mong sabihin na itinigil mo ang paggawa at pamamahala? Nakikinig sa dalawang opisyal ng asong iyon, gustong sampilan sila ng mga manggagawa at management hanggang mamatay. Napangiti si Dalian at hindi nang ahas na kausapin ang kanyang kapatid, nagsalita ang nakatatandang kapatid. Madilim din ang mukha ni Hanhan, kabataang pinuno ng nayon, basta magsabi ka lang, papatayin ko ang dalawang masasamang opisyal ngayong gabi. Matandang Wu, huwag mo akong pagnakawan, ako ang pinakamagaling sa ganitong uri ng bagay. Pupunta rin ako. Okay, patayin mo siya at baligtarin mo ang lahat. Nagsimula na ring magtalo ang ilan pang mga tao. Sa mga karaniwang araw, itinuring lamang sila ni Jingzi bilang libre at kapaki-pakinabang na lakas paggawa, at halos nakalimutan ang kanilang pangunahing negosyo. Lalo na si Hanhan, na kadalasang nagsasalita at gumagawa ng mga bagay sa isang walang muwang na paraan, ngunit pagdating sa pagpatay ng tao, hindi siya malabo. Ngunit ang pagpatay ay ganap na bawal. Sinabi ni Jingzi na may tuwid na mukha, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo, walang sino man ang maaaring maglagay ng daliri sa mga quickie na iyon. Bakit? Naguguluhang tanong ng lahat. Bobo ka ba talaga o nagpapakatanga ka? May dumating lang para guluhin tayo, at papatayin mo siya. Hindi mo ba sinasabi sa iba na tayo ang pumatay sa kanya? Napakunot ang noo ng lahat at walang sinabi, nagpatuloy si Jingzi, at higit pa, lahat tayo ay nasa lungsod ngayon. Kung ang usapin ay malantad, malalaman ng gobyerno ang pagkakakilanlan ng ating mga mangsya na bandido. Sa oras na iyon, huwag magnegosyo, hindi tayo makakalabas ng lungsod.
Pagkatapos ay hayaan silang pumunta ng ganito. Tanong ulit ni Hanhan na parang ayaw. Haha, hayaan mo sila. Ngumisi si Jingzi, hindi ako sasaktan ng sinuman maliban na lang kung sasaktan nila ako. Kapag may nagkasala sa akin, papatayin ko ang buong pamilya niya. Nagkatinginan ang lahat, iniisip na ikaw ang hindi makakapigil sa kanila. Ikaw daw ang pumatay sa buong pamilya. Alin ang dapat mong paniwalaan? Kung kikilos ako, niyayanigan ang mundo. Ngayon ang sumisikat na yugto ng ating karera. Hindi pa ito ang oras. Pagdating ng panahon, hahayaan kong buksan ang inyong mga mata. Nagdududa ang lahat. Ang trabaho sa Qingliang Yixia ay medyo madali. Ang pinto ay bumukas sa madaling araw at nagtatapos ng maaga. Idinaragdag ko ang inihandang mung bean soup at bamboo tube sa malaking vat, at regular kong inilalabas ang saltpeter. Iyon lang para sa araw na iyon. Ang bawat tao'y dapat kumain kapag sila ay dapat kumain, at magpahinga kapag sila ay dapat. Walang magawa si Chen Mo dito, kaya nakipag-chat siya kay Jingzi para sa ilang mga salita, pagkatapos ay nagpaalam at umalis. Nang makita ang kamay ni Chen Mo na napakamot sa kanyang leeg, mukhang hindi komportable, nag-isip si Jingzi, at sa sandaling umalis siya, inutusan niya si Fatball na lumabas at bumili ng alak. Batang pinuno ng nayon, nagsisimula ka bang uminom sa sikat ng araw? Hindi ba masama? Pinunasan ni Fatball ang kanyang mga kamay, mukhang napakasaya. Ginawa ni Jingzi na maranasan ni Jingzi ang kagalakan sa pag-inom at pagkain ng karne sa mga mahihirap na bandido ng Mangshan, at labis din siyang sakam sa alak. Sinulyapan siya ni Jingzi at sinabing, pumunta ka lang kung sasabihin sa iyo. Bakit ang daming kalokohan? Sinabi niya at hinagisan siya ng isang tail na pilak, bumili ka pa ng ilang banga, gagamitin ko. Ibibigay ko sa iyo ang natitira. Sige, halika na. Kinuha ni Fatball ang pera at nagmamadaling tumakbo palabas. Ang tindahan ng pakwan na Pauilas sa tapat ay lubhang desyerto. Dahil sa mataas na presyo ng mga pakwan, paunti-unti ang mga pumupunta para bumili ng melon sa lungsod. Maraming beses nang pinagalitan ni Lin Wenyao si Lin Tong. Kung napakaraming melon ang nasa kanyang mga kamay at hindi may benta, isa-isa na lang niyang dudurog. Sa ulo niya, kaugnay nito, si Lin Tong ay nasa ilalim ng matinding pressure. Sa panahong ito, mataktika rin niyang binanggit kay Lin Wenyao kung maaari bang bahagyang ibaba ang presyo ng mga pakwan. Kung tutusin, walang gaanong mayayamang tao sa lungsod. Bagamat mas kaunti ang kanilang kinita, ang focus ay sa dami, kaya hindi sila makakapagbenta. Lumabas ka. Noong una ay pinaplano ni Lin Wenyao na isaalang-alang ito, ngunit narinig niya na ang Qingliang Yixia sa kabilang kalye ay nagbebenta ng mga popsicle na gawa sa munggo na sopas para sa 100 wen, ang susi ay ang supply ay lumampas pa rin sa demand. Nagpasya siyang huwag ibaba ang presyo. Damn it, nasaan ang mayayaman at kakaunti? Obvious naman na hindi ka marunong magbenta. Kaya't pinagalitan niya si Lin Tong. Kabanata 53, Insinuation. Hindi kumbinsido si Lin Tong matapos siyang pag-alitan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at akmang hihilahin ang isang tao sa tubig. Kaya't sinimulan niyang ayusin si Jingzi, sinabi na ang dahilan kung bakit hindi maganda ang negosyo ng tindahan ng pakwan ay ang Qingliang Yixia, at sinadya rin niyang binuksan ang tindahan sa tapat nila, para lamang pigain sila. Ang pinaka nakakainis ay pinalitan nila ang kanilang apelyido na Lin sa kanyang, Fan, na apelyido, na sobrang yabang. Lin Wenyao ay hindi isang fuel-efficient lamp sa simula. Pagkatapos niyang marinig ito, nagalit siya. Kaya naroon ang eksena kung saan pumunta ang mga pulis sa Qingliang Yixia para mangolekta ng commercial taxes. Sa sandaling ito, ang dalawang tiktik ay nakaupo sa gilid na silid ng tindahan ng pakwan. Bawat isa ay may hawak na maliit na garapon ng porselana sa kanilang mga braso, at sa loob ay may 10 popsicle, na itinuturing na mga trepeo na natanggap mula kay Qingliang Yixia. Ang dalawang lalaki ay hindi lamang kumain ng tig-2 popsicle sa una, ngunit sa huli ay kinuha ng bawat isa ang 10 popsicle. Gayunpaman, hindi nila basta-basta pinatawad si Qingliang Yixia sa huli. Napakakapal ng balat nila na walang makakapantay sa kanila. Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Sa pagharap sa dalawang tiktik, walang gaanong paggalang si Lin Tong sa kanyang mukha. Isa siyang clerk sa Lin Mansion at ang namamahala sa tindahan ng pakwan na ito. Ang pinakamahalagang pagkakakilanlan niya ay ang numero 1 aso ni Lin Wenyao, na kinakagat ang anumang gusto niya. Lubos siyang pinahahalagahan ni Lin Wenyao, kung hindi ay hindi niya hahayaang pamahalaan ang lugar na ito. Tindahan ng pakwan. Siya ang nanguna sa bagay na ito, kaya lumapit ang mga tiktik upang iulat ang sitwasyon sa kanya pagkatapos nilang matapos ang kanilang trabaho. Ang dalawang tiktik ay hindi nag-aalala tungkol sa pagkakakilanlan ni Lin Tong. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang agarang boss ay si Prefect Lin, at ginagawa lang nila ang pabor ng Prefect sa pakikitungo kay Qingliang Yixia. Ito, tapos na. Habang sinasabi niya iyon, ang payat na detective ay naglabas ng 10 tail ng pilak sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa. Ito ang komersyal na buwis na natanggap mula doon. 10 tail. Nagkatinginan silang dalawa at sinabing, sobra. Natural na alam ni Lin Tong na ang halaga ng komersyal na buwis ay 23% ng 100 tail. Kahit na nagbenta sila ng turnover na 300 tails ngayon, hindi sila makakakolekta ng 10 tails.
Higit pa, sa pagkakaalam niya, malayo sila sa pagbebenta ng 300 tael. Ang payat na detective ay nagtaas ng ulo, dahil nasaktan niya si Mr. Lin, natural na hindi makokolekta ang commercial tax gaya ng dati. Tuturuan ko siya ng leksyon sa pamamagitan ng paniningil sa kanya ng higit pa. Mahinahon at seryosong sabi ng payat na ahente kaya napatulala ang katabi niyang ahente. Hindi masama, hindi masama. Tumango si Lintong, pagkatapos ay kumuha ng isang tael ng pilak at ibinigay ito sa kanila, ang pilak na ito ay dapat ituring na masipag. Lumabas kayong dalawa para uminom. Hindi na kailangan. Hindi man lang siya nilingan ng Lin agent at tumanggi. Tungkulin nating gawin ang mga bagay para kay Young Master Lin, kaya bakit natin gustong humingi ng pera? Okay. Iuulat ko ang katotohanan kay Young Master ngayong gabi. Napakasinsero mo, hinding-hindi ka pakikitunguhan ni Young Master ng masama. Halika rito, ihain mo ang pakwan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanilang dalawa, mainit, kaya kumain tayo ng pakwan para lumamig. Hindi. Nagkatinginan ang dalawang detective at sabay na umiling. Ang payat na pulis ay tumingin kay Lintong at nag-atubiling magsalita. Nang mapansin ito ni Lintong, malakas siyang nagtanong, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, bakit itatago? Pumunta lang kami sa tindahan ng Chileang Yixiya na iyon at sinubukan ang kanilang mung bean popsicles. May epekto ito sa pag-alis ng init ng tag-init. Hindi lamang ito ilang beses na mas mahusay kaysa sa pakwan, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ito ay masarap. Ito ay talagang isang magandang treat para sa tag-araw. Hindi pinapansin ang nangangitim na mukha ni Lintong, nagpatuloy ang payat na ahente. Sa aking palagay, singilin lang siya ng buwis sa negosyo. Hindi gaanong magagawa ang pagsupil sa kanila. Hanggat patuloy silang nagbebenta ng mga popsicle, hindi magiging maganda ang negosyo ng pakwan na ito. Oh, sa tingin mo, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Lintong na may singkit na mga mata. Sa husay ni Mr. Lin, kung magagamit mo siya sa paggawa ng yelo, hehe. Nasabi na ang mga salita, at hindi na nagsalita si Detective Lin. Tumayo siya at sinabi kay Lintong, ngayong naayos na ang usapin, babalik tayong dalawa sa yaman. Falem, good go, kayong dalawa. Hindi man lang nag-abalang yumuko si Lintong, at mahinang sinabi, nang makita ito ng payat na detective, isang walang awa na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkalabas ng pinto, pumunta ang dalawa sa isang maliit na eskinita. Inilabas ng payat na ahente ang natitirang 10 tael ng pilak sa kanyang damit, kumuha ng 5 tael at ibinigay sa isa pang ahente. Salamat, kuya. Kinuha ng lalaki ang ahente at masayang ngumiti. Pagkatapos niyang maitabi ang pera, nagtataka siyang nagtanong, kuya, binigay lang sa amin ng bata ang pera, bakit ayaw mo? Haha. Ngumisi ang payat na tiktik, syempre, hinamak ni Mr. Lin na humingi ng 10 tael ng pilak. Malamang na mahuhulog iyon sa bulsa ng lalaking iyon. Ngunit binigyan niya lang tayo ng isang pirasong pera, na hindi pa sapat para saktan ang kanyang mga ngipin. Siya ay mas masama kaysa sa atin. Mas mabuti na huwag kumuha ng pera kaysa samantalahin siya. Mabuti na lang at matalino ako, 10 tael ng pilak lang ang binibigay ko sa kanya. Kung bibigyan ko siya ng 20 tael ng pilak, natatakot akong mapunta tayo sa iisang tael ng pilak. Matalino si kuya. Mabilis na sabi ng ibang ahente. Haha, wag na tayong bumalik sa yaman. Humanap muna tayo ng hotel para makapag-inuman muna, at pagkatapos ay pumunta sa Zuimenglo para sa isang gabi ng kasiyahan. Hindi ba't maganda? Maningning ang mga mata ng isa pang detective at ngumiti ito na parang tanga. Sa tindahan ng pakwan, ang mukha ni Lintong ay napuno ng mga ulap. Isang aral kina Qingliang Yixiya at Jingzi ang paghiling sa dalawang tiktik na kolektahin ang commercial tax. Gaya nga ng sinabi ng payat na pulis, pagkatapos ng malamig na tag-araw, ang susunod na hakbang ay magbenta o magbenta, at ang negosyo ng kanilang tindahan ng pakwan ay dapat na dilaw o dilaw. Hiniling ni Lin Wenyao sa pulisya na tulungan siya minsan. Kung hindi pa rin niya maibenta ang mga pakwan, panibagong patayan ang naghihintay sa kanya. Paano gumawa ng yelo? Nag-isip sandali si Lintong, pagkatapos ay lumapit sa pintuan ng tindahan ng pakwan at tumingin sa labas. Hey! Nakita niya ang Qingliang Yixiya ng Pauilas sa kabilang kalye na orihinal na sarado. Biglang bumukas ang front door at lumabas ang isang matabang lalaki. Ngayon lang niya nakilala ang lalaking ito. Hindi ba't siya ang taong grasa na muntik nang pumatay sa kanyang kapatid mula sa init kahapon at nagdulot ng gulo sa Qingliang Yixiya? Bakit siya nasa loob? Tumingin siya sa likod at nakita niyang kakaunti lang ang pumunta sa tindahan ng pakwan kamakailan. Napaka-idle ng mga waiter sa shop. Sa oras na ito, lahat sila ay nakasandal sa gilid sa inip, gumagala. Hoy, Godan, halika rito. Kumaway si Lintong sa isang batang lalaki na nakasandal sa bintana at mukhang napakatuso. Matapos marinig ang madaling maunawaan at down-to-earth na pangalan, mabilis na tumakbo si Godan, Brother Lin, hinahanap mo ba ako? Tumango si Lintong at itinuro palabas, nakita mo ba ang taong matabang iyon na parang bola? Oo, nakita ko. Sundan mo siya, at pagkatapos ay tanungin mo siya sa gilid. Ano ang sideways talk? Mukhang nalilito si Godan. Ayan na. Ginugol ni Lintong ang lahat ng kanyang pagsisikap at sa wakas ay ipinaliwanag ito sa kanya.
Nang makita si Gouda na tumatakbo palabas ng tindahan at nawawala sa malayo, bumulong si Lintong sa kanyang sarili. Ang mga katulad ko ay nagbabasa ng mga libro. Paunti-unti na talaga ang mga matinong lalaki. Kabanata 54 na anunsyo. Si Jingzi ay hindi masunurin na tao. Pagkaalis ng mga tiktik, hiniling niya sa isang tao na kumuha ng papel at tinta, at pagkatapos ay nagsimula siyang magsulat ng mahusay sa pamamagitan ng pag-unlad ng kanyang panulat. Isang liham para sa lahat sa Yongzhou. Ang aming tindahan ay pinangalan ng Qingliang Yixia, na naglalayong payagan ng mga tao sa Yongzhou na mamuhay ng komportable at malamig na tag-araw. Ang aming tindahan ay matatag na sumusuporta sa Imperial Court at nagmamahal sa mga tao. Gayun din, ngayon ay nagbayad kami ng 2 pilak na barya sa komersyal na buwis sa gobyerno. 12 araw, kaya legal na ang operasyon ng aming tindahan sa lungsod. Sana ay magsabihan kayo ng mga kanayon at huwag mag-atubiling pumasok sa tindahan. Pagka-post pa lang ng notice, maraming tao ang nagkukumpulan. Itinuro ng lahat ang paunawa, ngunit karamihan sa mga komento ay tungkol sa sulat kamay sa paunawa, na pinuri ng iba. Si Chen Mo ay orihinal na nasa bahay. Nang marinig niya ang ingay sa labas, na tila direksyon ng malamig na tag-araw, hiniling niya kay Guiji na lumabas upang tingnan ang hangin. Your Highness, may nakalagay na notice sa labas ng pinto ni Qingliang Yixia. Base sa penmanship, parang sinulat ni Mr. Akon. Bakit kailangan pang tingnan ang penmanship? Sa kanila, maliban sa marunong sumulat at sumulat, ang iba ay walang pangalan. Marunong akong magsulat. Tinakpan ni Chen Mo ang kanyang bibig at tumawa. Naisip ni Guiji na ito nga ang nangyari. Yung mga nasa tapat ay puro bandido, kaya nahirapan talaga silang magsulat. Ano ang nakasulat? Kaya inulit ni Guiji ang nilalaman ng paunawa. Pagkatapos magsalita, may bahagyang pag-aalinlangan, nabuksan na ang pangalan ng Qingliang Yixia sa Yongzhou City. Hindi ba medyo redundant para kay Mr. Akon na isulat ang notice na ito? At saka, nagsalita rin siya tungkol sa commercial tax. Mga karaniwang tao na hindi ko maintindihan. Nalilito ba si Young Master A. Kun? Itinagilad niya ang kanyang ulo at natapos magsalita, hindi alam kung bakit. Sa kabaligtaran, hindi lamang siya nalilito, siya rin ay napakatalino. Kaya nagpaliwanag si Chen Mo kay Guiji. Isinulat ni Jingzi ang pabatid na ito para sa 3 dahilan. Ang isa ay upang magbigay ng katiyakan sa mga customer na nag-apply para sa Weifu mula sa kanya, na parang sasabihin sa kanila, tingnan mo, kami ay tinarget ng gobyerno. Sobrang laki na ng commercial tax ang binayaran natin kaya siguradong hindi tayo tatakas. Ligtas ang iyong pera. Pangalawa, maaari nitong hikayatin ang mga hindi pa rin maglakas loob na gawin ito. Kahit na ang gobyerno ay pinrotektahan si Qingliang Yixia, kaya bakit ka pa nag-aalangan? Ang huli at pinakamahalagang punto ay talagang babalaan ang ilang tao na alam ng buong lungsod na si Qingliang Yixia ay sinisingil ng 20 tael ng commercial tax. Kung gusto pa nilang guluhin siya, kailangan nilang pag-isipang mabuti. Matapos makinig sa mga salita ni Chen Mo, biglang natauhan si Guiji. Pambihira talaga si Master Akon. Taos-pusong sinabi ni Guiji, at sa parehong oras ay hindi niya nakalimutang purihin ang kanyang Panginoon, ngunit ang kanyang kamahalan ay mas makapangyarihan. Napakarami niyang sinuri pagkatapos ng isang pakikinig lamang. Ngumiti si Chen Mo at iniunat ang kanyang kamay para kumamo sa kanyang leeg. Hoy, kung alam ko lang na napakalakas ng mga lamok sa labas, dapat nagdala ako ng damong pang mosquito repellent na inaalok ng mga tao noong umalis ako sa palasyo. Pagkakita nito, sabi ni Guiji habang tinutulungang kumamo. Tindahan ng pakwan. Makalipas ang kalahating oras, nagmamadaling bumalik si Goudan. Sa bulwagan, inaantok ang mga lalaki, ngunit si Lintong ay wala kahit saan. Alam ni Goudan na kadalasang umiinom siya ng tsaa at natutulog sa silid sa likod bahay kapag wala siyang magawa, kaya naglakad siya. Dang-dang. WHO. Ako, Goudan. Sandali lang. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw si Lintong ng pasok. Itinulak ni Goudan ang pinto at pumasok, at nakitang medyo namumula ang mukha ni Lintong, hindi pa ganap na naalis ang bewang ng kanyang pantalon, tila may puting tela na itinapon sa ilalim ng mesa, at may kakaiba at pamilyar na amoy sa hangin. Bago niya ito matapos makilala ang amoy na ito, nagsimulang magtanong si Lintong. Kumusta ang problema? Narinig mo na ba ang lahat? Tumanggo si Goudan, ang taong matabang iyon ay hanggal at walang muwang, wala siyang panlaban sa lahat, at nailabas ko siya sa kanyang mga salita sa ilang salita lamang. Pagkatapos magsalita, huminto siya sandali, iniisip na maiintindihan ni Lintong. Matapos siyang purihin ng ilang salita, nanatiling tahimik si Lintong. Medyo nadismaya si Goudan at nagpatuloy sa pagsasalita. Sabi ng matabang magsasaka sa labas ng lungsod, nangungupahan daw siya sa labas ng lungsod. Noong nakaraang araw, dumating ang kapatid niya sa syudad at na-heat stroke, kaya nagkataon na kumain siya ng munggo na popsicle. Pagkabalik niya, hindi niya iyon makalimutan. Pagdating niya rito kahapon, nagkataon na nahanap niya si Qingliang Yixia na nagre-recruit ng mga manggagawa, kaya nag-sign up sila ng kanyang kapatid. At nagsimulang magtrabaho bilang part-time. Tumanggo si Lintong habang nakikinig.
Nang una niyang makita ang taong grasa na lumitaw sa pintuan ni Qingliang Yixia, isang pahiwatig ng teorya ng pagsasabuatan ang sumilay sa kanyang isipan, ngunit pagkatapos marinig ang paliwanag na ito, ang kanyang puso ay naging mas maliwanag. Then what? What about the thing I asked you to ask? Si Lin Tong ay mas nag-aalala tungkol dito. Umiling si Godan, nagsabi lang ako ng ilang salita. Hindi ko ito tahasang sinabi dahil sa takot na mapuko ang kanyang hinala. Nag-side comment lang ako, pero sa tingin ko ay medyo nag-aalangan siya. Kung maaari tayong makipag-ugnayan muli, natatakot ako na magagawa ito. Lumalabas na ang pangunahing tanong na itinanong ni Lin Tong kay Godan ay ang paraan ng paggawa ng yelo. Ngayon nalaman namin na si Fatty at Qingliang Ikika ay hindi iisang tao, ngunit sumama sa kalahati, at 2 araw pa lang silang magkasama. Pinakamabuting masira ang gayong mga karakter. Kaya kinaweyan niya ang kanyang kamay, walang problema. Hanggat nasasabi niya sa kanya kung paano gumawa ng yelo, mabibigyan ko siya ng ilang benepisyo. At saka, kung mapapasabi mo siya, tiyak na makikinabang ito sa iyo. At pagdating ng panahon, maglalagay ako ng ilang magagandang salita sa tainga ng young master. Mula ngayon, ang kailangan mo na lang gawin ay maghintay para sa iyong tagumpay. Salamat, Kuya Lin. Salamat, Kuya Lin. Matapos marinig ang pananabik na iyon, yumuko si Godan, nais niyang lumuhad kay Lin Tong. Hinaway-kaway ni Lin Tong ang kanyang kamay, okay, please back. Laging obserbahan ang bawat galaw ng taong grasa. Pagkalabas niya, sundan mo siya. Siguraduhing magawa ang bagay na ito. Oo, Kuya Lin, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Saad ni Godan sabay tapik sa dibdib. Palabas na sana siya, parang may naisip na naman siya at umatras. Ano, may iba pa ba? Inalis ni Lin Tong ang kamay na katatapos lang ipasok sa kanyang pandiya, mukhang medyo nahihiya. Nang makita ito ni Godan, nagulat ang kanyang ulo, at pagkatapos ay naalala niya kung ano ang kakaibang ngunit pamilyar na amoy na iyon. Hindi pwede. Hindi pwede. Masyado ka bang naiinip sa sikat ng araw? Wala siyang lakas ng loob na magtaas ng ulo kung hindi ay mapahiya silang dalawa. Nakalimutan kong sabihin kay Brother Lin na may nakalagay na notice sa labas ng pinto ni Qingliang Yixia. Oh, anong sabi? Kaya inulit ni Godan ang paunawa. Pagkatapos pakinggan ito, hindi sinuri ni Lin Tong ang kasing dami ng mga layer ng kahulugan na ginawa ni Chen Mo, ngunit inulit lang ang 3 salita. 20 tails. Sa isang iglap, hindi na mabango ang 10 tail ng pilak sa kanyang mga braso. How dare you lie to me about what a dog talks about? Maghintay hanggang makuha mo ang paraan ng paggawa ng yelo at tingnan kung paano hinahayaan ng labor at management ang young master na makitungo sa iyo. Mabangis na nag-isip si Lin Tong. Kabanata 55 Crouching Dragon at Phoenix. Sa parehong oras, isang cool na tag-araw. Si Fatball, na bumalik mula sa pagbili ng inumin, ay nagsabi kay Jingzi kung ano ang nangyari sa daan, at sa wakas ay idinagdag, ang taong iyon ay palihim, at hindi magandang bagay sa unang tingin. Nagkunwari akong walang alam, at pagkaalis niya, sinundan ko siya ng palihim at nakita ko siyang pumapasok sa tindahan ng pakwan ng pail sa kabilang kalye. Grabe ang taong matabang. Binigyan siya ni Jingzi ng thumbs up. Wala siyang mahahanap, tama? Hindi. Sinabi ni Fatball na may pagmamalaki sa kanyang mukha, mukhang tanga at walang muwang ang lalaking iyon. Niloko niya ako at hindi nagsalita, at naisip niyang matalino siya. Jingzi muli ko siyang binigyan ng thumbs up, iniisip na may pinadala si Lin Tong para magtanong tungkol sa balita. Hindi naman siguro niya pinangarap na makilala niya ang kanilang artista. Ito ay matatawag na dula sa loob ng isang dula. Ayon sa iyong pagsusuri, sinusubukan ng taong iyon na gamitin ang aming paraan ng paggawa ng yelo. Oo. Malaki ang tiwala ni Fatball tungkol dito, bagaman hindi niya ito nasabi ng malinaw, ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay masyadong halata. Ako hindi niya sinabing mamatay, at kusa siyang kumilos ng may pag-aalinlangan. Sa susunod na pagkakataon ay kailangan na nila akong bigyan ng pera. Hangang-hanga si Fatball sa mga pakulo ng kalaban kaya nahulaan pa niya ang mga susunod na galaw nila kaya hindi na kinaya ni Jingzi. Nag-thumbs up si Zhu sa pangatlong beses. Ang Fatty Ball ay labis na humanga sa papuri ni Jingzi kaya't hinailan niya ang malaking mukha ng kanyang kapatid patungo sa kanya, young village master, to tell you the truth, walang gaanong tao sa aming pamilya ang hindi matalino. Sa 2 kong kapatid na lalaki dito, isa sa kanila ang tutulong sa iyo na pamahalaan ang tindahan. Sa negosyo, matutulungan kitang asikasuhin ang mga walang kwentang bagay sa labas ng tindahan, para makapagpahinga ka. Galing, basag na boses. Muling pinuri ni Jingzi ang Fatball at emosyonal na sinabi, hindi ako makapaniwala, napakaliit na bagay. Ang bundok talaga ang makakapagtanim sa inyong dalawa. Talagang isang pagpapala para sa akin ang magkaroon ng Crouching Dragon at Phoenix Chick sa tabi ko ng sabay. Hehe. Magkahawak kamay na tumawa si Fatball at Big Face, parang mga tanga. Pinuri ni Jingzi ang dalawa at pagkatapos ay bumaba sa negosyo. Kung tama ang iyong pagsusuri, makikipag-ugnayan sila sa iyo bukas ng pinakahuli. Susunod, gagawin mo ito. Pagkatapos ng pahinga sa tanghalian, hiniling ni Jingzi kay Hanhan na magpadala ng isang tao upang maghanap ng ilang mga bakal na kaldero, at pagkatapos ay natagpo ang dalhin ng ilang mga vacuum na tubo ng kawayan sa likod bahay.
Ang magandang bagay kay Hanhan at sa iba pa ay kahit na hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ni Jingzi, hindi sila nagsasalita ng walang kaparerekan at ginagawa kaagad ang sinabi sa kanila, na napakahusay. Mabilis na natagpuan ang bakal na palayok. Sa ilalim ng patnubay ni Jingzi, pagkatapos ng isang abalang hapon, nag-set up si Hanhan at ang iba pa ng kakaiba at paikot-ikot na aparato, at ang guwang na tubo ng kawayan ay sa wakas ay konektado sa isang hindi ko alam kung para saan ang malaking walang laman na garapon. Tinitigan ni Hanhan ang kakaibang bagay na ito na hindi pa niya nakita noon, nagtataka sa kanyang puso, at hindi naiwasang magtanong, "Young Village Master, ano ito?" Ngumiti si Jingzi, "Malalaman mo mamaya." Pagkatapos ay ipinadala niya si Hanhan at ang iba pang nagbabantay sa apat na sulok ng bahay upang maiwasan ang mga tagalabas na pumasok o nakahiga sa mga sulok. Ang bagay na ito ay isang simpleng alcohol distillation device. Ang prinsipyo ng paglilinis ng alkohol ay napakasimple. Pangunahing umaasa ito sa katotohanan na ang kumukulong punto ng alkohol ay mas mababa kaysa sa tubig. Sa pamamagitan ng pag-init, ang alkohol ay nagiging singaw at nagpapabago-bago, at pagkatapos ay namumuo kapag ito ay pinalamig, at ang purified na alkohol ay nakuha. Natural na naiintindihan ni Jingzi ang gayong simpleng prinsipyo. Ang pinakakritikal na bahagi ng operasyon ay upang kontrolin ang temperatura ng pag-init, dahil kung ang temperatura ay masyadong mataas, ang alkohol at tubig ay sumanganang magkasama, at ang alkohol na nakuha pagkatapos ng condensation ay magiging mababang konsentrasyon ng alkohol, na hindi makakamit ang epekto ng paglilinis. Ang distillation device na ginawa ni Jingzi sa mga tao ay painitin muna ang tubig at gamitin ang temperatura ng tubig para painitin ang baniling malabo na alak, na nagiging dahilan upang muling mag-condensate ang singaw ng alkohol sa itaas at pumasok sa tubo ng kawayan. Ang umaagos ay ang purified alcohol, o pag-usapan ang mas malalakas na espiritu. Ang pamamaraang ito ay hindi mahirap, at madaling gayahin kung may makakita nito. Kaya naman pinadala ni Jingzi si Hanhan at ang iba pa para magpakitang gilas, na nagpapakitang binibigyang halaga niya ang distillation device na ito. Sa panahong ito, walang mga patent na mag-a-apply, kaya ang pagiging confidential ay isang pangunahing prioridad. Matapos makumplito ang paghahanda, ibinuhos ni Jingzi ang lahat ng 10 kilo ng maputik na alak na kabibili pa lang ni Pangko, at pagkatapos ay sinimulang initin ito. Habang umaagos ang mga patak ng alak mula sa guwang na tubo ng kawayan, unti-unting napuno ng masaganang aroma ang likod bahay. Ang bango ng alak. Nang maging lubhang mabagal ang pagdaloy ng alak mula sa tubo ng kawayan, alam ni Jingzi na halos matuno na ang malabo na alak, kaya't kumuha siya ng isang maliit na sandok at nilagyan ng kaunting alak ang garapon, inilagay ito sa kanyang bibig at tinikman ito. Umangat ang kanyang mga kilay, at saka siya humagalpak ng tawa. Ang matapang na inumin na ito ay sa wakas ay ginawa niya. Bagamat dahil sa hindi magandang kagamitan, ang malakas na alak na ito ay nasa 40 o 50 degrees lamang, ngunit sa panahong ito, para sa mga karaniwang umiinom lamang ng 10 hanggang 20 degrees ng malabo na alak, ito ay isang tamang malakas na alak. Kung mabenta, siguradong may presyo pero walang market. Ngunit hindi siya gumawa ng mga espiritu na may layuning ibenta ang mga ito, ngunit para sa iba pang mga layunin. Tiningnan ni Jingzi ang garapon at nakitang tumitimbang ito ng mga 3 o 4 na kilo. Sa madaling salita, ang alcohol distillation device na ito ay maaaring makakuha ng mas mababa sa kalahati ng espiritu sa bawat oras. Kahit na ang halaga ay tila maliit, at least mataas ang degree. Punan ang garapon ng lahat ng matapang na alak at ibuhos ito sa garapon na orihinal na naglalaman ng maputik na alak. 2 garapon lang ng 2 pound na garapon ng alak ang napuno. Naglakad-lakad si Jingzi sa likod bahay, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa, kaya tinanggal niya ang distillation device. Sa oras na ito, dumating sina Fatball at Hanhan na inaamoy ang bango ng alak. Nang makita niyang ang 3 sa 5 garapon ng maputik na alak na binili niya ay nakarating na sa ibaba, nagulat si Fatty Ball, batang pinuno ng nayon, nasaan ang alak. Itinuro ni Jingzi ang 2 garapon ng matapang na alak, doon. Ngunit ito ay 2 garapon lamang. Lumapit si Fatty Ball at bago pa siya matapos magsalita, natuklasan niyang walang pinagkaiba ang 2 garapon ng alak. Sa pagyuko, ang malakas na amoy ng alak ay sumugod sa mga butas ng ilong na nagpakalasing sa mga tao. Ito ba? Subukan mo. Kaya kinuha ni Fatball ang isang garapon, itinaas ang kanyang ulo at uminom. Masarap na alak. Napakalakas. Nakaramdam ng pangangati si Hanhan pagkarinig nito. Kinuha niya ang kanyang garapon ng alak at humigop, sumigaw, masarap na alak. Pagkatapos ay nagtanong siya, kabataang pinuno ng nayon, ano ito? Malakas na alak. Malakas na alak. Sabay na sabi ng dalawa. Narinig lamang nila ang tungkol sa mga dayuhang bansa na naninirahan sa mga barbaric na lupain. Sila ay natutulog sa labas sa loob ng maraming taon at nomadic sa mga damuhan, kaya ang alak na kanilang ininom ay medyo mas malakas kaysa sa kanila, ngunit kaunti lamang. At ang alak na may pinakamataas na alcohol content ay magagamit lamang sa royal family ng Fanbang. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang mataas na lakas na alak na ito, ngunit saan nanggagaling ang alak na nasa harapan mo. Ang mga mata niyang tumingin kay Jingzi ay puno ng pagdududa.
Kanina ko lang ginawa itong matapang na alak, ginamit ko ang 10 kilo ng matapang na alak na binili ni Fatty. Hindi mataas ang ani nitong matapang na alak, at sa huli, ang 10 kilo ng matapang na alak ay maaari lamang lumaki sa 2 garapon ng matapang na alak na ito. Narinig ito ng dalawa. Sabay buka ng bibig niya sa gulat. Makapangyarihan talaga ang batang pinuno ng nayon. Meron bang hindi niya magawa? Kabanata 56 na isang babae ang nagkukunwaring lalaki. Ang mga benta ng mung bean popsicle ay nasa tamang landas. Sa oras na ito, hindi na kailangang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga espiritu. Ang dahilan kung bakit gumawa si Jingzi ng mga espiritu ay upang gawing tubig sa banyo. Naisip lang niya ang ideyang ito nang makita niya ang bahagyang pula at namamaga na leeg ni Chen Mo. Hiniling ko sa isang tao na bumili ng ilang dahon ng mint, chrysanthemum, at rosas, durugan ang mga ito, ilagay ang mga ito sa isang maliit na bote ng porselana, magdagdag ng mga espiritu, takpan ang mga ito, kalugan ng mabuti sa loob ng kalahating oras, at ilagay ang mga ito sa isang ice cellar. Ang mga dahon ng mint at chrysanthemum ay parehong pampalamig at pampababa ng pamamaga. Ang mint ay mayroon ding epekto ng pagtataboy ng mga lamok. Noong bata pa si Jingzi, nakagat siya ng lamok habang naglalaro sa labas. Kumuha siya ng isang dakot ng mint at ipinunas sa lugar ng kagat. Epektibo. At ang kanilang mga aktibong sangkap ay nalulusaw sa taba at maaaring mas mahusay na makuha gamit ang mataas na konsentrasyon ng mga espiritu. Tulad ng para sa mga rosas na idinagdag, ito ay kadalasang upang mapabuti ang amoy at gawing mas maganda ang tubig sa banyo. Matapos gawin ang lahat ng ito, pumasok si Jingzi sa loob para kumain. Sa paglipas ng araw, inilabas ni Jingzi ang bote ng porselana mula sa ice cellar. Matapos tanggalin ang tapon sa bote, isang malamig at nakakapreskong amoy ang tumama sa kanyang mukha. Tuwang-tuwa si Jingzi at naisip na tapos na. Nakakita siya ng isang piraso ng malinis na puting gasa at sinala ang lahat ng nalalabi sa bote ng porselana. Ang natira ay ang berdeng translucent na likido. Ibinalik ito ni Jingzi sa bote ng porselana. Ano ito? Ang mga mausisa na sanggol sa malapit ay unti-unting nataranta habang tinitingnan nila ang serye ng operasyon ni Jingzi. Tubig sa banyo. Tubig sa banyo. Nalilito pa rin. Ito ay nagtataboy ng lamok at nakakawala ng Katie. Hindi mo na kailangang mag-alala na makagat ka pa ng lamok. Nakangiting sabi ni Jingzi, itinaas ang bote ng porselana. Napaka-magical ba nito? Itinagilad ni Fatty Ball ang kanyang ulo, nag-isip sandali at pagkatapos ay sinabi, Young Village Master, hayaan mo, Fatty, gamitin mo muna ito. Binawi ni Jingzi ang kanyang kamay at sinulyapan siya, ano ang iniisip mo? Ano ba? Makapal ang balat mo at mabalahibo ang katawan. Paano ka kakagatan ng bulag na lamok? Hehe, tama na. Napakamot ng ulo si Fat Ball, mukhang tanga. Hindi nag-abala si Jingzi na makipag-usap ng walang kaparirikon sa mga hanggal na ito, kaya isinilid niya ang bote ng porselana sa kanyang mga braso at lumabas na humihiging isang himig. Ang destinasyon ni Jingzi ay ang bahay ni Chen Mo. Sa kanya nagmula ang inspirasyon sa paggawa ng toilet water. Pagkatapos niyang gawin, syempre nag-eksperimento siya sa kanya ba, naibsan ang pangangati niya. Xiao, bakit kakaiba ang pakiramdam mo sa mga salitang ito? Basta. Habang palabas si Jingzi, nakita niya si Guiji na papalabas na pauiles, isinara ang pinto at tumatakbo sa kabilang bahagi ng kalye. Guiji, ang iyong young master dam, tumakbo siya ng napakabilis. Sa kalagitnaan pa lamang ng kanyang mga salita, si Guiji, na kanina pa tumatakbo, ay tumalikod mula sa dulo ng kalye at nawala. Lumabas siya mag-isa, dapat nasa bahay pa rin si Chen Mo. Lumapit si Jingzi at kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Sa bahagyang pagtulak ay bumukas ang pinto. Hindi na nag-isip si Jingzi at pumasok na. Kuya Chen, Kuya Chen. Walang tao sa front hall. Nakaawang ang pinto ng pakpak sa tabi, at ang tunog ng pag-agos ng tubig at ang boses ni Chen Mo ay mahinang naririnig sa loob. So nandito na. Dahil doon, binuksan ni Jingzi ang pinto at pumasok. Ang buhay ay parang pintuan ng seguridad. Hindi mo alam kung ang taong nasa likod ng pinto ay nakasuot ng damit o hindi. Pagkapasok sa pinto, natigilan si Jingzi. Kailangan niyang matigilan, dahil ang iniharap sa kanya sa sandaling ito ay isang madyugo at kapana-panabik na larawan ng isang kagandahang naliligo. Ang kanyang balat ay parang cream, ang kanyang anyo ay maislan, ang kanyang malaulap na buhok ay nakalaylay sa likuran niya na parang talon, at ang kanyang puting nyebe na balat ay walang anumang mga bahid, tulad ng isang walang kamali-mali na handicraft na ginawa ng Diyos. Bagamat likod lamang ang nakita niya, naiisip na ni Jingzi ang tanawin ng mga bundok sa likod ng kapatagan. Naramdaman niyang uminit ang ilong niya at hinawakan iyon. Okay lang, okay. Pero nagdududa pa rin siya. Malinaw niyang narinig si Kuya Chen ngayon lang. Isang mahinang boses, at bakit may babae sa pamilya ni Brother Chen? Hindi kaya nakatago ang kagandahan sa bahay na ginto? Gaya nga ng kasabihan, huwag tumingin ng hindi nararapat. Bago siya makita ng babae, naisip ni Jingzi na mas mabuting tumakas muna para maiwasan ang kahihiyang matuklasan. Bago lumabas, hindi niya maiwasang tumingin sa bathtub ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 beses.
Ang bar aisles na ito ay napakaputi. Masyado akong na-absorb sa pagtingin dito kaya't nang umatras ako, nataman ko ang frame ng pinto at gumawa ako ng squeak sound. Napansin ito ngayon ng babaeng nasa bathtub, ngunit hindi na lumingon. Sinabi niya sa isang tamad na boses, Guiji, bakit bumalik ka kaagad? Ang mga paa ni Jingzi na papa-actress ay biglang tumigil sa paggalaw. Bagamat ito ay may higit sa isang pambabaeng catamaran at kalokohan, ang boses na ito ay masyadong pamilyar sa kanya, malinaw na ito ay kay Brother Chen. Ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, dapat gumamit si Brother Chen ng mga panipik. Ang mga babae ay nagpapanggap na lalaki. Si Jingzi ay nakakita ng maraming katawa-tawang eksena noon, ngunit hindi niya inaasahan na siya mismo ang makakatagpo ng mga ito, lalo na't hindi niya naisip ang tungkol dito. Ngayon, kung ating aalalahanan ang mga detalye kung paano nagkabati ang dalawa mula noong una silang magkita, maipaliwanag ang mga kaina-hinalang bagay tungkol kay Chen Mo. Guiji, bakit wala kang sinasabi? Kung bukas ang pinto, hindi ka matatakot na palamigan ako. Ang maliit na hangin na umiihip mula sa labas ng pinto ay hindi napigilan ni Chen Mo na manginig. Pagkatapos magtanong, gusto niyang bumangon at lumingon. Huwag kang gagalaw. Ako ito. Ang tuwid na lalaking si Jingzi ay labis na kinabahan sa sandaling ito na hindi man lang niya narinig na tinawag ni Chen Mo ang kanyang sarili na, ako. Nang makitang tatalikod na siya, dali-dali niya itong pinigilan. Naging abala si Chen Mo nitong nakaraang 2 araw. Sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang libreng oras ngayon at naligo ng mainit sa bahay. Nang walang mabangong sauce sa bahay, pinapunta niya si Guiji para bumili. Walang laman ang bahay at walang nagpapalam sa kanya. Hindi niya pinangarap na makikita niya ang mga taong may tunay na kulay sa ganoong okasyon, at sa ganoong, sincere, na paraan. Hoy, naging pabaya ako. Si Chen Mo ay nakaramdam ng inis, nahihiya, galit, walang magawa, at lahat ng uri ng emosyon ay agad na bumangon, ngunit mabilis siyang kumalma, kinagat ang kanyang mga ngipin, at malamig na nagsalita ng 2 salita. Isara mo ang pinto. Oh. Mahinang sagot ni Jingzi, na para bang siya ay isang tanga, masunurin niyang isinara ang pinto at nagkulong, patuloy na nakatitig sa batya ng tulala. Sumara ang pinto at tumahimik ang kwarto. Pero bakit wala akong narinig na yabag? Bukod dito malinaw na naramdaman ni Chen Mo ang nagbabagang tingin sa kanyang likod. Ibinaon niya ang kanyang katawan sa tubig, ulo lang ang naiwan at tumalikod upang tumingin sa direksyon ng pinto. Sure enough nakatayo pa rin ang lalaki sa pintuan, nakatitig sa kanya ng walang prinsipyo. Bagamat nakalubog ang kanyang katawan sa tubig at hindi nakalabas, pakiramdam niya ay sa isang sulyap ay nakikita na ang buong katawan nito. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na init, at siya ay galit na galit. Sinabi ko sa iyo na isara ang pinto at lumabas, ngunit sino ang nagsabi sa iyong isara ang pinto at manatili sa likod? Iiyak na sana si Chen Mo nang walang luha, ngunit kasabay nito ay sumigaw siya ng may galit at may bakas ng pag-iyak. Lumabas ka. Oh. Naramdaman din ni Jingzi na parang medyo abnormal siya no, it was a gaffe, kaya mahina siyang sumagot at tahimik na umatras. Kabanata 57 Aksidente lang. Pumunta o hindi pumunta, iyon ang tanong. Kung aalis ka, madali kang makikilala bilang isang magnanakaw na may konsensya. Kung hindi ako aalis, lagi akong kakaiba. Isang segundo tayo ay magkapatid, at sa sumunod na segundo ay lihim kang naging babae, na nangaakit sa iyo na gumawa ng krimen, na talagang nakakahiyang sabihin. Si Jingzi ay nagpumiglas ng mahabang panahon, at sa wakas ay nagpa siya na huwag umalis. Ang paraan para talunin ang takot ay harapin ito, halika, o rise. Lumabas ng bahay si Chen Mo. Si Jingzi ay nakaupo sa mahabang plataporma sa bakuran, tahimik na nag-iisip. Tumangala siya at nakita si Chen Mo, isang babaeng mahaba ang buhok at nahugasan ang makeup, at bahagyang nagulat. Ang hibiscus ay lumalabas sa malinaw na tubig, at natural na alisin ang mga inukit. Tama lang na gamitin ito sa kanyang katawan. Si Xiao, napakagandang bata, nagbibihis na parang martilyo. Sayang ang resources. Dahil tinitigan ni Jingzi, bahagyang namula ang mga pisngi ni Chen Mo, at ang kanyang maliliit na kamay ay nakapilipit, na walang mapaglagyan nito. Itong tanga. Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi mo ba alam na mas nakakahiyang makipagkita sa ganitong oras? Ngunit ang dapat harapin ay dapat harapin. Huminga ng malalim si Chen Mo at mahinahong sinabi, ikaw. Inagaw siya ni Jingzi bago pa siya makapagsalita. Kasalanan mo ang lahat ng nangyari ngayon. Ilang tandang pananong ang dahan-daw ang lumitaw sa ulo ni Chen Mo. Pagkatapos mong makita ang lahat, ako pa ba ang sinisisi mo? Kuya Chen hindi, dapat Miss Chen. Bakit mo itinago sa akin ang iyong pagkakakilanlan? Buti na lang at palagi akong nagtitiwala kay Miss Chen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, panlilin lang ang natanggap ko. Ang pinakapangunahing tiwala sa pagitan ng mga tao ay nawala. Nakakadurog talaga. Matagal na nag-isip si Jingzi at naramdaman pa rin niya na mas maaasahan ang unang hampasin. Nang makita ni Jingzi ang kanyang mapupungay na labi, nagpatuloy si Jingzi, kung kilala ka ni Miss Chen sa simula pa lang, hindi sana ako magiging ganoon kalapit sa iyo. Kung hindi ako naging malapit sa iyo, hindi ko malalaman na dito ka nakatira.
Kung hindi ko alam na dito ka nakatira, hindi ako pupunta dito ngayon. Kung hindi pumunta si Young Master ngayon, hindi niya sana sinilip ang batang babae na naliligo, di ba? Hindi ba? Oo. Tuwang-tuwa si Jingzi nang marinig niya na sinuri na ito ni Chen Mo, ngunit natuklasan niya ang kamalian sa kanyang mga salita at mariing sinabi, ang salitang sumilip ay hindi sapat na tumpak. Ito ay dapat na aksidente. At ako ay passive. Oo, ang batang babaeng ito ang may kasalanan sa nangyari ngayon. Dapat ba siyang humingi ng tawad sa Young Master? Ngumisi si Chen Mo. Haha, hindi na kailangan pang humingi ng tawad. Sa bagay, malawak naman ang isip ko. Paano ako mag-aalaga sa mga walang kwentang bagay? Kung tulad ng ibang tao, kapag ang isang inosenteng binata ay nakatagpo ng ganoong bagay, siya ang mananagot sa iyo. Napakakapal ng balat ni Jingzi kaya natuto na rin si Chen Mo. Deserve mo bang ma-expose dahil sa sarili mo? Galit na galit si Chen Mo kaya sumakit ang kanyang dibdib. Kinurot niya ang kanyang bewang gamit ang isang kamay at tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang isa. Lalong namula ang maganda niyang mukha. Ilang lihim na sulyap si Jingzi, iniisip na hindi nakakagulat na napakalakas ng kanyang mga kalamnan sa dibdib, top. Dain. Tumakbo si Guiji sa looban, at bago pa siya makapagsalita, nakita niya si Jingzi na nakaupo sa entablado. Hey, Mr. Akon, bakit ka nandito? Nang lumingon siya at makita ang normal na anyo ng kanyang amo na may hubad na mukha at nakalugay na buhok, ibinuko niya ang kanyang bibig. Young Master. Haha, nandito ka pa, Young Master. Nang marinig si Jingzi na umungol, tumingin si Guiji sa kanya at pagkatapos ay kay Chen Mo, alam ba ito ni Young Master Akun? Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi, pakiusap, ako bagamat siya ay tanga, hindi siya bulag. Nagbibiro si Master Akon. Kung ang kasing talino mo ay bobo pa rin, walang matalinong tao sa mundo. Tumagilid ang ulo ni Guiji at nakangiting sinabi. Hindi ako matalino. Sumulyap si Jingzi kay Chen Mo. Sa ilang kadahilanan, kahit na nakasuot siya ng damit, palagi niyang naiisip ang ilang kakaibang eksena sa kanyang mga mata. Parang naramdaman niya, tumingin din si Chen Mo at pinandilatan siya. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Jingzi at sinabing hindi kumbinsido, kung matalino siya, paano siya itatago sa kadiliman ninyong dalawang batang babae? Kung matalino siya, paano niya ito magagawa ngayon? Natakot si Chen Mo na matapon niya ang beans at mabilis siyang pinutol, bakit pumunta rito ang Young Master? Oh, ibibigay ko sa iyo ito. Inilabas ni Jingzi ang maliit na bote ng porselana at iniabot. Inabot ni Chen Mo upang kunin ito, at ang kanilang mga daliri ay hindi maiwasang magdikit, na parabang sila ay nakuryente, ngunit ang isa ay natakot at ang isa ay natutuwa. Napatingin si Guiji sa kakaibang hitsura ng dalawang tao at medyo nataranta. Ano ito? Pagkatapos kunin ang bote ng porselana, mabilis na inayos ni Chen Mo ang kanyang mood, lumingon-lingon ng ilang beses, at nagtanong ng may pagtataka. Ito ay tubig sa banyo. Tubig sa banyo. Ito ay isang bagay na hindi lamang makakapigil sa kagat ng lamok, ngunit nakakabawas din ng pamamaga at nakakapagpaalis ng pangangati. Sa oras na ito, nang maisip ko ang pulang leeg ni Chen Mo, gamaan ang loob ko ng konektado ito sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang babae. Binuksan ni Chen Mo ang bote ng porselana at inamoy ito, mukhang amoy alak ito, na may pahiwatig ng mint at rosas. Gayunpaman, ang amoy ng alak ay mas masangsang kaysa karaniwan. Maaari ba itong matapang na alak? Masasabi ko, hangang-hanga pa rin si Jingzi kay Chen Mo. Ang susi sa pag-unawa sa isang bagay o hindi ay ang pagkakaroon ng kaalaman. Tulad nitong toilet water, hindi masabi ng iba ang dahilan kahit na amoy nila, pero she can analyze it very well. Nakakamangha talaga si MS Chen, tama ang hula mo. Ginawa ito gamit ang matapang na alak, na may idinagdag na mint, chrysanthemum at rosas. Alak. Nagliwanag ang mga mata ni Chen Mo, ikaw rin ang gumawa nito. Sing. Tumango si Jingzi, muli siyang nagtanong, sa pagkakaalam ko, sa buong Angwo, ang royal family lang ang may matapang na alak. Hindi kalakihan ang dami, at binibigyang pugay ito ni Fan Bang. May mga katulad na pantanggal ng lamok doon, ngunit kumpara sa kanila. Ang tubig sa palikuran na ginawa ng Young Master ay hindi nababawasan kahit kaunti. Para kay Jingzi, isang maalam na manlalakbay sa oras, wala siyang gaanong reaksyon matapos itong marinig. Patuloy na itinanong ni Chen Mo, ang dalawang bagay na ito, lalo na ang mga espiritu, ay maaaring ibenta hindi lamang sa tag-araw kundi pati na rin sa iba pang mga oras. Ang mga ito ay mas bihira kaysa sa mga popsicle. Gusto mo bang kumita sa susunod na pagbebenta ng mga espiritu? Hindi ko pa naiisip. Umiling si Jingzi, gumagawa ako ng mga espiritu higit sa lahat dahil gusto kong gamitin ito sa paggawa ng tubig sa banyo, at upang gawing tubig sa banyo para sa iyo. Nang makitang namula ang mga pisngi ni Chen Mo pagkatapos marinig ito, mabilis na idinagdag ni Jingzi, huwag kang maging sentimental. Noong ginawa ko ang tubig sa banyo, hindi ikaw si Miss Chen, kundi si Kuya Chen. Ang aking toilet water ay ginawa para kay Brother Chen. Kung tungkol sa pagbibigay nito kay Miss Chen. Aksidente lang.
Sabi ni Jingzi pagkatapos niyang matapos, naglakad siya palayo. Miss Chen. Naiwan si Chen Mo na nakatayo sa looban, bumubulong sa sarili. Kabanata 58 Bigyang pansin ang kaligtasan. Pagdating ni Jingzi sa bahay, lahat ng pinamumunuan ni Fatball ay nagsasaya sa likod bahay. At sa dalawang garapon ng matapang na alak na ginawa niya, ang isa ay nakarating na sa ilalim. Ang mga lalaking ito ay parang mga aso. Nagmura si Jingzi. Young Village Master, bumalik ka na. Umindayog si Fatball at nakangiting sinabi, ang lakas talaga ng alak na ito. Gusto mo pa bang inumin ito? Oo. Anabangan ito ni Fatball. Maaari mong inumin ito, ngunit kailangan mong maghintay hanggang matapos mo ang mga bagay bukas. Dahan-daang sabi ni Jingzi. Young Master, huwag kang mag-alala. Mukhang mas tanga ang lalaking iyon kaysa kay Old Wu. Walang alinlangang tanga siya. Kung magsisinungaling ka sa kanya, ako, ang taong grasa, hindi ko na kailangang gamitin ang utak ko. Sabi ni Fatball sabay tapik sa dibdib. Han. Sumulyap si Jingzi kay Han at nagtanong, ganyan ka ba talaga katanga? Talagang totoo. Okay, pagkatapos ay maaari ka ring uminom mula sa altar na ito. Itinuro ni Jingzi. Ang natitirang garapon ng matapang na alak ay ibinigay. Tungkol naman sa tubig sa banyo, napagod ako at hindi na ako gumawa nito. Salamat, Young Master. Para sa mga mahilig sa alak, wala nang mas maganda pa sa isang higop ng high-strength wine. Nang marinig nila na binigay ni Jingzi ang huling garapon ng matapang na alak, tuwang-tuwa si Fatball at ang iba pa. At saka nagmamadaling uminom. Si Jingzi mismo ang pumasok sa ice cellar at nagsuri. Ang 4 na malalaking vats ay napuno ng yelo. Mayroong humigit kumulang 600 popsicle na maaaring ibenta bukas ng umaga. Pagkatapos ay bumalik siya sa kwarto para ayusin ang mga gamit. Ang pagbabago ni Chen Mo mula sa lalaki patungo sa babae ay isang episode lamang at nagkaroon ng kaunting epekto kay Jingzi. Kung tutusin, isa siyang lalaki na gustong pumunta sa Jingzhou para yakapin ang kanyang mga hita. Sa nakikitang unti-unting gumaganda ang benta niya ng popsicle, at kumikita siya ng parami, palapit ng palapit ang oras para umalis siya sa Yongzhou papuntang Jingzhou. Ngunit ang mga bagay sa lungsod ay hindi kasing simple ng tila. Halimbawa, ang tindahan ng pakwan na nasa tapat ay nakatingin sa kanila. Binalak ni Jingzi na samantalahin ang sitwasyon at turuan sila ng leksyon. Kinaumagahan, nagbukas si Qingli ang Yixia bilang normal. Ang tindahan ay abala pa rin, ngunit ito ay mas maayos kaysa dati. At sa pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng Weifu, hindi na kailangang mangolekta ng cash change, at ang kahusayan sa trabaho ay bumuti din ng malaki. Si Jingzi ay nakahiga sa deck chair sa likod bahay at umiinom ng tsaa. Hindi nagtagal, pumasok si Fatball. Batang pinuno ng nayon, sold out lahat ng 600 popsicle. Oh, sobrang bilis. Tiningnan ni Jingzi ang oras, kalahating oras na lang. May mga taong naiinggit kapag nakita nila kung ilang popsicle ang kayang bilhin ng bawat tao para sa Love for Love. Ngayon, 45 tao na ang lumahok sa Junior Level 4 Love at 3 tao ang lumahok sa Intermediate Level 4 Love. Pagkatapos Advanced Level 4 Love. Nasaan ang umutot? Ito ang mas inaalala ni Jingzi. Noong nakaraan, may isang lalaki na gustong gumawa ng high-end na palabas, ngunit nawala siya sa huli, na naging dahilan ng pagkamuhi sa kanya ni Jingzi. Kung nakita niya ulit ang lalaking iyon, hinding-hindi na siya magbebenta ng popsicle. Hehe, magbenta ka. Tumawa si Fatball, hindi dapat hulaan ng Young Village Master kung sino ang may pananagutan sa high-end love fart na ito. Dahil sa sinabi niya, dapat kilala niya mismo ang taong ito, at tiyak na mayaman siya. At sa matinding pangangailangan ng yelo. Pinagsama-sama ang mga kondisyong ito, nahulaan ito ni Jingzi. Ang matandang ginang ay handang gumastos ng pera. Mayroon ba siyang anumang mga kinakailangan? Talagang alam ng Young Village Master kung ano ang nangyayari. Agad siyang tinamaan ng pambabula ni Fatball. Medyo simple lang ang request niya. Ayaw niya ng popsicles. Ice lang ang gusto niya. Dalhin natin siya bukas sa Chunshui Tower. Tumango si Jingzi, iyon ang inaasahan niya. Kung tutusin, ang ginang ay isang negosyante, at lahat ay para sa kita. Hindi siya bibili ng maraming popsicle para palamig ang mga babae. Bukod dito, ang Qingli ang Yixia ay nagbebenta na ng mga popsicle. Kung bibilhin niya ito pabalik at ibebenta sa mas mataas na presyo, maaaring hindi maganda ang epekto nito, kaya ang malamang na paraan niya ay bumili ng yelo at gumawa ng sarili niyang ice wine. Hindi mahirap hulaan. Sinabi mo ba sa akin kung magkano ang gusto mo? 50 tail ng pilak ang lahat ay binili sa yelo. Tila, ang matandang ginang ay natakot kay Jingzi ginagawa niya ang isang bagay at ang isa pa, dahil sa takot na may magkamali sa gitna at hindi siya makabili ng yelo. Binili ko lang silang lahat ng sabay-sabay. Saglit na nag-isip si Jingzi at pagkatapos ay nagsabi, okay, mayroon tayong malaking vat para gawing yelo. Dahil binili niya ito, ibigay natin ito sa kanya. 50 tail ng pilak ay may hawak na 50 hindi, bigyan mo lang siya ng 25 lata. Hindi ba medyo mataas ang hinihinging presyo, Young Village Leader? Naaalala pa rin ni Fatball ang sinabi ni Jingzi noon tungkol sa presyo ng isang tail ng pilak para sa isang lata ng yelo.
Bakit not-obol ngayon? Umiling si Jingzi, ito ay marami sa iba, ngunit hindi ito gaanong para sa kanya. Gusto niya ito kung gusto niya ito, ngunit kung hindi niya ito gusto, hinihila niya ito, at hindi ko pa rin siya pinaglilingkuran. Napaka-overbearing ng monopolyo. Ipadala mo sa kanila bukas ng umaga. Kung tatanungin niya kung bakit tumaas ang presyo, ulitin mo lang ito sa kanya. Pagkaraang marinig ito, malumanay na sinabi ni Fatball, Young Village Master, pwede ka bang pumunta at ihatid ito ngayong gabi? Oo. Nang makita ang pagkalito ni Jingzi, agad na sinabi ni Fatball ng matuwid, Young Village Master, huwag masyadong mag-isip, gusto ko lang isaalang-alang ang negosyo ng aming tindahan. Ihahatid ko ito sa gabi, at pagkatapos ay maaari akong magpatuloy sa pagdaragdag ng tubig at paggawa ng yelo, kung hindi, magsasayang ako ng isang araw. Nagtaas ng kilay si Jingzi at tumingin sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin, dinagdagan lang niya ng makahulugan. Maging ligtas ka. Bago sumapit ang gabi, nakita si Fatball nang lumabas siya para umihi. Mataba kapatid, nagkataon lang. Lumingon si Fatball at nakita niyang ang nagsasalita ay si Godan na inilarawan niya bilang, more stupid than stupid, at, you don't have to use your brain to lie to him. Dumating din si Kuya para umihi. Kung hindi pa nahuhubad ang pantalon niya, siguradong tatalunin ng Fatball ang dog coin na ito hanggang sa mamatay. Nang makitang mukhang hindi masaya si Fatball, hindi na nagsalita pa si Godan. Pagkatapos niyang umihi at itinaas ang kanyang pantalon, nagsimulang magtanong si Godan, Brother Fatty, ano ang pakiramdam mo sa pagtatrabaho sa malamig na tag-araw? Ganito lang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Godan. Tila nakahanap ng matalik na kaibigan si Fatball, at nagpahayag ng kanyang pait, nakapagtrabaho ako dito noon dahil naaakit ako sa kanyang mga popsicle. Naisip ko na pagkatapos ng pagsusumikap para sa kanya araw-araw, hindi ko kayang subukan ng isang popsicle sa isang araw. Pagkatapos ano? Tapos. Damn! 3 araw na akong nagtatrabaho dito, at hindi pa ako nakakakain ng kahit isang popsicle. Sa tingin mo ba hindi ito mapipili ng tanggang tindera na ito? Oo, sino ang makakapili ng tinderang tulad nito? Kahit sinong manliligaw sa kanya ay tanga. Pagkasabi nun, hindi napigilan ni Godan na malungkot. Siya ay nagtatrabaho sa tindahan ng pakwan ng mas matagal at hindi pa nakakain ng kahit isang piraso ng pakwan. Parang may problema din siya. How are you talking? Sinong tinatawag mong tanga? Ayaw ni Fatball matapos itong marinig. Oops, madulas ang dila. Mabilis na sinabi ni Godan na nakangiti, at pagkatapos ay nagtanong, dahil ang tindero ay napakapili at ang trabaho ni Fat Brother ay hindi maganda, naisip mo na bang huminto? Nang marinig ito ni Fatball, alam niyang dumating ang paksa, at natuwa ako, ngunit may malupit na tingin sa aking mukha, matagal ko nang gustong gawin ito. Pero ayaw tanggapin ng labor at management. Gustuhin ko mang umalis, hindi ko magawang comfortable ang amo ng asong ito. Kabanata 59 ang planong ito ay isang kabiguan. Si Godan ay malinaw na medyo player, at ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay ganap na naiiba mula sa Fatball. Nang marinig ang masasakit na salita ni Fatball, naging bulaklak ang kanyang mukha sa tuwa. Kung gayon, paano planong turuan ni Fatty Brother ng leksyon ang shopkeeper Shiso? Umiling si Fatball at matamlay na sinabi, hindi ko pa naiisip, kaya nananatili pa rin ako doon. Kapag naisip ng labor at management kung paano siya haharapin, pagkatapos ng isang boto, malapit na tayo dito. Pagkasabi niyon ay dumura siya ng malakas sa lupa para ipakita ang galit, pero sobrang lapit ni Godan sa kanya, kaya nagkataong nasa paa ni Godan ang dura. Nang makarating sa pangunahing punto ang pag-uusap, naglakas loob si Godan na magalit ngunit hindi nang ahas na magsalita, na nagkukunwaring hindi ito nakikita. Kinaikit ang kanyang mga mata at nakangiti, sinabi niya, Brother Fatty, may solusyon ako. Oh, anong solusyon? Tanong ni Fatball. Kaya inilagay ni Godan ang kanyang ulo sa tabi ng tainga ni Fatball at bamulong. Nakakahiya ba? Napaatras si Fatball matapos itong marinig, itinaas ang kanyang kilay, at sinabing may masamang ngiti, pero gusto ko ito. Hehehehe. Talagang hindi inaasahan ni Godan na ang matabang kapatid na ito ay talagang napakakatulad ng pag-iisip, na kumpromiso siya ng walang labis na pagsisikap, ngunit ano ang ibig niyang sabihin sa pag-abot ng kanyang kamay. Hindi ko man matiis ang tindera, alam ko rin na ang paraan ng paggawa ng yelo ay isang taong kumakain ng iba. Ang pagnanakaw ng trabaho ng isang tao ay parang pagputol ng paa ng isang tao. Siguradong hindi nila ako bibitawan. Kaya binigay ko sa kanila ang paraan ng paggawa ng yelo. Sigurado akong nag-take ng malaking panganib sa pagnanakaw nito sa iyo. Siguradong hindi ako makakatuluyan mamaya sa iyong Joe. Oo, may katuturan ang sinabi ni Fat Brother. Tumango si Godan bilang pagsang-ayon. Sa kasong ito, ang pag-alis sa bahay ay tiyak na mangangailangan ng maraming pera. Alam mo rin nakapus ako sa pera, kung hindi ako magtatrabaho sa tinderang ito. Gusto ng pera. Iyan ay madaling hawakan. Orihinal na kinalkala ni Godan na hihingi ng bayad ang Fatball, ngunit ang pangako ng kabilang partido ngayon ay diretsyo na halos hindi niya ito pinansin.
Huwag kang mag-alala, hanggat ninakaw ni Fat Brother ang paraan ng paggawa ng yelo sa nakababatang kapatid, natural na hindi pakikitunguhan ng nakababatang kapatid si Fat Brother. Matapos marinig ito, paulit-ulit na umiling si Fat Ball, hindi, maaari mo lang pag-usapan ang tungkol sa isang mapanganib na bagay na walang laman ang mga ngipin. Pagkatapos ay sabihin mo sa akin ang ilang mga salita, hindi ako makapaniwala. Ngumiti si Godan, binigyan lang siya ni Lintong ng 10 tael ng panimulang puhunan nang lumabas siya, kaya kinuha na lang niya lahat. Narito, ito ay 10 tael ng pilak. Matabang kuya, dapat mo bang paniwalaan? Kinuha ni Fat Ball ang pilak at isinilid sa kanyang damit, saka umiling. 10 tael lang ng pilak. Pinapadala mo ba sa pulubi? Biglang naramdaman ni Godan na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Hindi sapat ang 10 tael. Paraan lang yan para magnakaw. Nang marinig ito, si Fat Ball ay puno ng galit, kung ganoon, magnakaw ka na, hindi na kita hihintayin. Nagkunwari siyang handa na maglabas ng pera at umalis. Natarante si Godan nang makita niya ito, at agad na ibinaba ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Kapatid na mataba, huwag kang mabalisa, huwag kang mabalisa. Maaari nating pag-usapan ito kung mayroon tayong sasabihin. Say it nicely. It treats people like fools, and why? What do you say?" Maling naintindihan si kuya. Tinapik-tapik ni Godan ang dibdib niya, "Mataba kuya, parang nanlaloko ako." Ngumisi si Fat Ball sa kanyang puso, ngunit sinabi, "Kilala mo ang mga tao. Alam mo ang mga mukha, ngunit hindi mo alam ang mga puso. Sino ang makakapagsabi ng sigurado? Mataba kuya, gaano sa tingin mo ang nararapat?" Iniunat ni Fat Ball ang 2 daliri, mukhang masaya si Godan. 20 taels. Ba! Sulit ang 20 taels. 200 taels. His! Nakahinga si Godan, 200 taels. Para sa isang kabataang tulad ni Lin Wenyao, ang 200 tael ay talagang hindi gaanong, hindi kasing dami ng ipinamigay niya sa Chunshui Tower sa isang gabi. Ngunit para sa isang tindahan ng pakwan, ito ay sobra. Sulit ba ang paggastos ng napakaraming pera upang makabili ng paraan ng paggawa ng yelo? Huwag mong isipin na ito ay sobra-sobra, pagsusuri ni Fatty Ball para sa kanya, alam mo ba kung magkano ang kinikita ng popsicle na ito? Nagbenta si Ching Liang Yixia ng 220 tael noong nakaraang araw. Maaari kang magtanong sa sinuman sa lungsod. Alam mo, hindi banggitin na ang pera ay maaaring kumita ng tuloy-tuloy. Narinig ni Godan ang kaunti tungkol kay Ching Liang Yixia na nagbebenta ng higit sa 200 tael ng pilak sa isang araw, at naisip na kung makukuha nila ang paraan ng paggawa ng yelo na ito, magagamit nila ito. Sa lakas ng Young Master, hindi madaling isara si Ching Liang Yixia. Pagkatapos ng gayong pagkalkula, ang 200 tael ng pilak ay talagang hindi gaanong. Ngunit wala siyang gaanong pilak, kaya't masasabi lamang niya, "Mataba kapatid, mangyaring itago muna itong 10 tael ng pilak. Sobra na ang 200 tael, kaya kailangan kong bumalik at iulat ito." Sigaw. "Kung ganoon ay bilasan mo. Nagmamadali ako. Kung huli na ang lahat, hindi na kita hihintayin." Sabi ni Fat Ball na nakataas ang ulo, papunta na ang isip niya sa Chunshui Tower. Okay. Makalipas ang kalahating oras, ganoon pa rin ang lugar. Sasagutin ko si Fat Brother. Pagkasabi nun, tumakbo palabas si Godan, at tinitigan ni Fat Ball ang likod niya at ngumisi ng paulit-ulit. 200 taels. Nagpabalik-balik si Lintong sa tindahan ng pakwan pagkatapos matanggap ang balita. Ang kanyang pagsusuri ay katulad ng kay Godan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagnganga siya at sinabing, "Maaari mo siyang bigyan ng 200 tael, ngunit kailangan mong ipadala ang isa sa aming mga tao upang maiwasang malinlang niya." "Okay, Kuya Lin. Pagkatapos ay hahanapin ko siya. Kung papayag siya, bibigyan pa ba siya ng 200 tael?" Tumanggo si Lintong, pakiramdam na sayang ang planong ito. Sa parehong oras, ito ay malamig sa buong tag-araw. Sina Lintong at Godan ay walang laban para sa Fat Ball, lalo pa si Jingzi. 200 taels. Ang galing ni Fatty. Nag-thumbs up si Jingzi sa Fat Ball, at pagkatapos ay nagsabi, "Sa tingin ko ay tiyak na sisang-ayon siya, ngunit hindi siya madaling sumang-ayon. Para magawa muna natin ito, pagkatapos ay gawin itong muli, at sa wakas ay gawin itong muli, ano sa palagay mo?" Ang Fatty Ball ay madalas na tumanggo, pakiramdam din na ang planong ito ay isang basura. Makalipas ang kalahating oras, desyerto ang eskinita. "Kuya Fat, ito ay 170 tael." Tuwang-tuwa si Fat Ball kaya inabot niya ito para kunin, ngunit binawi ni Godan ang kanyang kamay. Dahan-daang nagtanong si Fatty Ball ng tandang pananong. "Mataba kapatid, kailangan mong mag-ingat sa paggawa ng mga bagay. How dare we give you all the money before things done? What if you run away? Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin?" Pumalakpak si Godan at nagmula sa sulok. "Lumabas ka dude. Brother Fatty, kung aayusin mo ang aking mga tao na tulungan ka sa Ching Liang Yixia, matutulungan ka nila sa iyong trabaho. Kapag nakawin mo na ang paraan ng paggawa ng yelo, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng pera. Tulong. Natatakot ka ba na wala ka dito para subaybayan ako?" Pero hindi man lang inisip ni Fatty Ball. Walang ingat niyang iwinagayway ang kanyang kamay, ito ay isang deal.
Okay, ito ay isang deal. Nagpalakpakan ang dalawa at sumang-ayon, kapwa pakiramdam na ito ay isang kaila-hilakbot na ideya. Kabanata 60 sakit sa likod. Ang lalaking hinahanap ni Godan ay tinatawag na haligi. Siya ay may mahaba at manipis na baras, na talagang parang isang haligi. Sa palagay ni Godan, si Suzy ang pinakamatalinong tao sa tindahan ng pakwan bukod sa kanya, kaya ang pagpapadala sa kanya upang gawin ang trabahong ito ay masasabing isang tiyak na bagay. Hoy, bumalik na si Fatty. Pagkatapos ng malamig na tag-araw, masigasig na binati ng mga tao sa likod bahay si Fatty. Hoy, sino ito? Tanong ng isang tao, sabay turo sa haligi. Suzy ang pangalan niya. Isa siyang malayong pinsan. Wala siyang magawa sa bahay. Nabalitaan niyang maayos ang kalagayan ng pinsan ko, kaya sumama siya sa akin. Sasabihin ko sa tindera na kulang kami ng lakas ng tao. Hayaan mo siyang umalis sa haligi. Sabi ni Fatty Ball nang hindi nag-iiwan ng bakas. So ayun. Napakadaldal ng tindera at dapat pumayag. Tama. Sobrang busy ko lately at kulang ako sa manpower. Dumating ang pinsan mo sa tamang oras. Nasa wing ang tindera. Bilasan mo. Isama natin ang pinsan mo at magtanong. Pumayag si Fat Ball at inakay si Zuzu sa pakpak. Natural na malaki ang mukha ng tindera sa side room, siya ang tunay na pinsan ni Fat Ball. Sa sandaling ipinaliwanag ni Fat Ball ang bagay, agad na sumang-ayon si Big Face. Kapos kami sa lakas ng tao. Nandito kami para tulungan ka sa oras ng pangangailangan. Nakangiting sabi ni Big Face, at saka nagutos, mataba, napakaganda ng pagbebenta ng mga popsicle nitong nakaraang 2 araw. Halos maubusan na tayo ng hilaw na materyales. Isasama mo lang ang iyong pinsan para bumili ng hilaw na materyales. Bumalik na ang quicklime. Okay, tindera. Pagkatapos ay sinipa niya ng malakas ang haligi sa puwitan. Bakit ka bulag? Bakit hindi ka magpasalamat agad sa tindera? Salamat. Salamat sa tindera. Nakangiting sabi ni Suzy, at saka sila kinawe ng malaki ang mukha. Napapikit si Zuzo, may tanong sa kanyang puso, sabihin mo lang ang gusto mo, bakit mo ginagalaw ang iyong mga paa? Lalo na, bakit kailangan mong gumamit ng labis na pagsisikap? Ang sakit. Kasunod ni Fatty Ball palabas ng pinto, pumunta ang dalawa sa isang lugar na nagbebenta ng quicklime. Medyo natarante si Suzy at nagtanong kung hindi niya naiintindihan. Mataba kapatid, maaari bang gawing yelo ang quicklime na ito? Bakit ka pa bibili? Natural na sabi ni Fat Ball. Pero hindi ba itong quicklime ang ginagamit sa pagpinta ng mga dingding? Napakamot ng ulo si Zuzu at labis na naguguluhan. Hoy, gamitin mo yan para ipinta ang mga dingding. Kahit tanga alam yan. Zuzu. Ngunit walang nakakaalam na magagamit mo ito sa paggawa ng yelo. Kaya naman maaari kang kumita sa malamig na tag-araw na ito. Kailangan mong tandaan ito ng mabuti, teka depende ito. Kung maaari kang makakuha ng reward kapag bumalik ka. Oo. Paulit-ulit na tumanggaw si Suzy matapos marinig ito. Alam na rin niya ang ginagawa niya sa pagkakataong ito. Kung siya ay nagtagumpay, ang mga benepisyo ay hindi maiiwasan. Ang pagbili ng quicklime ay medyo makinis, kailangan lamang ng isang maliit na cart. Nang siya ay babalik, si Fat Ball, na kasing lakas ng isang yak, ay humawak sa kanyang baywang at nagsabi, Hoy, ang lalaking ito ay tumatanda, at ang kanyang kalusugan ay lumalala araw-araw. Hindi, ang dating problema ng pananakit ng likod ay naulit na naman. Pagkatapos ay tinuro niya ang haligi at inggit sa kanya. Sabi, kayong mga kabataan ay mas mahusay. Ang iyong mga binti at paa ay nababaluktot at malakas. Hindi mahirap itulak ang gayong kariton ng dayap. Zuzo, sumakay ka. Sa oras na itinulak ni Zuzo pabalik ang cart ng quicklime ng nag-iisa, gabi na, at si Suzy, na halos pagod na pagod, ay nakasandal sa dingding na mukhang nawala ng pag-asa. Ang pangako ng pag-espiye sa katalinuhan at ang pangako na hindi ito magiging mahirap o nakakapagod ay pawang mga kasinungalingan. Pagod ka na ba? Sa wakas ay natanto ni Fat Ball ang mga benepisyo ng libreng paggawa at medyo nag-aatubili na palayain ang hanggal na ito. Mas matalino si Suzy sa pagkakataong ito at hindi nagmamadaling sumagot. Kung ayaw niyang makaramdam ng pagod, kailangan pa ba niyang magtrabaho? Pagmulat pa lang ng mata niya, ginaya niya ang itsura ni Fat Ball kanina at sumigaw, Aray, ang sakit ng bewang ko, Kuya Fat. Baka kasi nag-flash ang bewang ko kanina. Nag-flash ang bewang niya. No way. Hinawakan ni Fat Ball ang kanyang baba at nag-analyze. Kanina ko lang tinutulak ang sasakyan, hindi naman lumulubog. Paano ba kumikislap ang bewang ko? Sa tingin ko, masama ang bewang mo, kaya masakit ang bewang. Kung ang baywang ay masama, kung gayon ang baywang ay masama. Anyway, ako hindi ka mahihirapan nakaupo lang dito, basta hindi ka magtatrabaho. Kung ganoon, sayang naman. Nagpahayag ng panghihinayang si Fatty Ball, akala ko ay pagod na pagod si Brother Suzy pagkatapos ng mahabang panahon na magtrabaho, kaya inanyayahan kita na pumunta sa Chunshui Tower para sa isang gabi ng kasiyahan, ngunit hindi ko inaasahan na mahina ang baywang ni Brother Suzy. Iyon lang. Ayos lang, pupunta ako. Nang marinig niya ang salitang, Chunshui Lu, agad siyang tumayo at sinabing, iniimbitahan ako ng matabang kapatid, kahit na hindi ako komportable, kailangan kitang suportahan.
Tama. Ngumiti si Kyo at tumango, na nagpapahiwatig na ang bata ay madaling turuan. Sa gabi, malamig sa labas ng summer gate. Si Fatball ay nakasuot ng brocade na roba, na ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, mukhang mayaman at walang pidgel. Sinundan siya ng mga haligi, ngunit may isang maliit na kariton sa harap niya, na natatakpan ng ilang patong ng mga punit na kubrekama. Hindi ko alam kung ano iyon. Mataba kuya, Tara na. Tanong ni Zuzu. Tara na. Pagkatapos ay itinuro niya ang trolley at sinabing, Brother Zuzi, itong trolley na ito ay papunta sa Chunshui Tower. Kuya, akala ko ay pupunta pa rin tayo sa daan, kaya bakit hindi mo na lang itulak ito? Para nakawin ang paraan ng paggawa ng yelo, para makapunta sa Chunshui Tower, tiniis ko. Kinagat ni Zuzu ang kanyang mga ngipin, kinaladkad ang kanyang pagod na katawan, at patuloy na itinulak ang cart na may matalim na tingin. Sa likod bahay ng Chunshui Building, nagtitinda ang Madam at Fatball. Madam, paano sa tingin mo maibibigay namin sa iyo ang mga high-end na serbisyo? Tumawa si Fatball. Hindi masama, hindi masama. Napatingin ang ginang sa gutay-gutay na kariton na natatakpan ng kubrekama na may kumikinang na mga mata. Sa mata niya, pera lang ang lahat. Sa nakalipas na 2 araw, maraming tao ang pumunta sa Chunshui Tower para magtanong tungkol sa ice wine. Ngayon, ipinangako niya sa lahat na may ice wine bukas. Gamitin ang yelong ito para i-freeze ang alak ngayong gabi at magiging handa na itong gamitin bukas ng gabi. Isang bagay lang ang nagpagulo sa kanya. 50 tail ng pilak ang makakabili ng 50 malalaking lata ng yelo, kaya kinailangang mapuno ang kariton hanggang sa labi. Bakit mukhang walang laman ang cart na ito? Nang makita ang ginang na nakatingin sa kariton na may kumikislap na mga mata, itinaas ni Fatty Ball ang kubrekama sa kariton at sinabi sa ginang, Madam Dayan, nagbayad ka na ng 50 tail ng pilak para kay Aifu, at kung bibilhin mo ang lahat ng ito sa yelo, ang kabuuan ay 15 lata ang narito lahat. Sandali lang. Kumunot ang noo ng ginang at malamig na nagtanong, pumayag na ako na ang isang lata ng yelo ay isang tail ng pilak, ngunit dapat akong bumili ng 50 lata ng yelo gamit ang aking 50 tail ng pilak. Oo, bakit naging 25 lata ito pagdating sa iyo? Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.